Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Malapit naman magandang gabi. So, 5:15 na, I'm back. Kaya nga sabi ko sa inyo, babalik din ako eh. So, na-discuss ko na po yung kanina doon sa live streaming about sa trigonometric identities doon sa Interga. Mga basic lang naman. Kung gusto niyo panoorin yung mga rewind, yung hindi niyo napapanood, so, pumunta kayo sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Okay? Punta kayo doon na. So, ang pag-aaral natin for today is all about is integral of partial fraction pero shortcut lang. Kaya lang, kailangan nang nagmamadali. So, hindi makakatindi. Sa mga hindi nakakalam dyan, ito po yung mga diniscuss ko yung kanina. So, marami kasi nagkakamali kaya iulitin natin. KKK, hello po. Jomar, hello. Exodus, hello. Noemi, hello. Code Bounce, hello. Asi, hello. Alexi. John Ray, hello. Exodus. CHS, hello. Joman, hello po. CJ, thank you po sa pag-send ng badge. Isomya, hello. Mars, hello po. O, kailangan ng viewers natin. Ulitin natin, ha? Sa mga hindi makaroon makaintindi. Ito po yung yan natin. Okay, ulitin natin, ha? Kailangan ng views natin. R, hello po. R, hello. Shin, hello. Brisil Kashimya, hello po. So, ulitin natin ito sa trigo identities. Trigonometric or trigonometric function, okay? Show, hello. Esteban, hello. Show, hello po. At si Riz, hello po. Tasa natin yung yung bye-bye, hindi ko lang mabasa. Ay, hindi ko na mabasa. Okay. Claire, hello po. Si Claire, thank you po sa pag-send ng badge po. Chuboy, hello. Claire, hello. Dan, hello. Diyan lang po muna tayo sa trigonometric function po tayo. Kailangan naman ng viewers. Sige na. Sure, hello po. Sige lang. Kasi hindi nyo napapanood kasi yung trigo identities eh. Yeah, busy kayo. So, pwede nyo panoorin sa YouTube channel ko. At syempre, huwag kakalimutan mag-subscribe. At kanyamin. Dance, hello po. AC, hello po. Shashi, hello po. Sige lang. Kailangan ko naman ng viewers. Pwede na po yun. 42. Kasi yung mga nangangailangan ng tulong, yung kusang loob magbigay ng balance do sa G. At yung G number ko. Ito na po, habi sa mga nangangailangan lang ha. Nel, hello po. May sakit kasi yung ko yung pamangkin ko. Hanggang na yun, nakukumpain talaga. Hika po kasi. Rich Mato, hello. Kalbunggal, hello. Ami, hello. John Paul, hello. Neil, hello. Mel B, hello. Okay na ba? Kailangan ng viewers natin mga 100 lang, okay na sa akin. Start na ba tayo? Ito na po yan. San Nichu. Babalikan natin yung trigonometric function per integration. San Nichu, thank you pa sa pag-send ng badge. BSME, tangan palapakan natin. Ulitin natin yan pag nagka-100 viewers tayo ha. Okay. Tignan natin mga viewers. Baba. 63 viewers. Pwede na. Malapit na. Nel, thank you po sa pag-send ng badge. Salamat. Ferdiap, hello po. Okay, kasi bala ko nga sana hindi na ako magtuturo kasi nalungkot lang kasi ako kasi kailangan magpagaling ng pamangkin ko. Hanggang ngayon nasa ospital. Sa nangangailangan ng tulong, mag-PM niyo ako sa TikTok account. Ito po yung G. Alam niyo na, G na. Okay? Nangangailangan ng tulong. Ay, magkano? Pag hindi, salamat na lang. Wala na yung Choche Boreche. Okay, si Menudo. Natubuhay na si Menudo. Hindi po eh. Hindi pa ako marunong eh. So, nandito na po ako doon sa trigonometric. Mga basic lang. Hindi pa ako marunong mag-triple integration. Mas malala pa yun. Hindi po talaga.
Let's go, apritada. Ayan, apritada, oh. Trigo po yan. Trigo identities po yan. Thank you po sa pag-send ng fire. Salamat. Thank you po sa pag-send ng 3 gifted batch kay apritada. Late ka na naman. Okay, wait lang ah. Ay, malapit na. Pwede na to. Next problem tayo. Sige po, apritada. So, i-discuss natin yung apritada is all about the fraction of integration. Mga shortcut lang naman. Alam niya apritada yan, kaya alam na alam. Opo, mahirap po kasi hanggang trigo lang po ako. Pero mga basic. Pero mas complicated yung sa susunod yung trigo, pero magkaiba na. Hindi yung katulad dati na sa formula. Hindi nito ginagamit, okay? Start na ba tayo, guys? Let's go daw. Sige. So, aralin natin mabuti yung trigonometric function. Etong given. Muntik ako magkamali. Oo. Ang sabi daw, kailangan daw ilagay yung du. Nakalimutan ko. Kaso haba. Sige, ituro ko na lang sa'yo. Ito yung given. So, integral of sine. Lapit sa camera, Mary Ann. Kayong mo ba ituro yung integration by pipe? Wala pa po ako, Claire. Wala pa. Apritada ka magtanong. Wala pa Wala pa akong ganyang integration by part. Baka sa susunod pa. Okay. So, integrate of sine 5x with respect to dx. Ang gagawin lang dyan, i-let u natin. Ano ba u natin? U is equal to 5x. Ito yun. Tapos, derivative ng 5x will be the du is equal to 5. Tapos, dagdagan ng dx. Then, kailangan mawala ang 5, divide boses by 5. Ang kasulatan will be du over 5 is equal to dx. Bakit dx na lang? Kasi nag-divide boses ako ng 5 kasi kailangan yung numerical coefficient natin will be the 1. Okay? Pagsulat nun, integral of sine, original pa rin. Imbes na naging x na, yun na kasi gumamit tayo ng u substitution. Then du. Du over 5. Yung sinagot natin kanina doon sa dx is du over 5. Ang bawal lang kasi yung denominator, yung nasa denominator ng value natin. So, may labas natin yung 5. Alam ni apritada yan. So, nagiging 1/5 or 1 over 5 is integral of sine u du. Yan ang gusto doon sa mga estudyante. Kaso mahaba. Pag pinahirapan ng sarili, wala akong magagawa. Sumunod lang po kayo doon sa math teacher nyo. O ayaw na mahirap, eto lang. Makikiskas natin mamaya. So, pagkatapos nun, 1 over 5. Ano mo daw yan? Bibili ako ng tubig. Ha? Alin? Teka lang pagkatapos nun, kunin natin yung integral of sine. Dito. Yung tangent? Utang ka naman? Okay, wait lang So, kung babalikan natin yung 1 over 5 is integral of sine u du. Kukunin natin yung integral of sine. Ano yung integral of sine natin? Sine cos, negative cos, sabi ni apritada. Tignan natin. Tama ka, apritada. Galing. Kung titignan natin yung nasa formula, sine daw, sine is negative cos sine x plus c. Kaya lang, naka-use substitution tayo. So, ginawa ko, imbes na x sa palitan, yun na lang. So, ito na yun. Yung yun natin. So, 1/5 is negative of cosine u, imbes na x kasi use substitution tayo, di ba? Plus c. Base lang po sa formula, dito na sa taas, di ba? So, yung ginawa, may labas natin negative, 1/5 cos, anong yun natin? Babalik natin yan. Yung substitution gagamitin natin. So, yung value ng yun natin, which is 5x plus c, pwede ganyan. Paano tanggapin ng teacher nyo? Pwede kayo mag-simplify. Or kaya, negative cos 5x over 5 plus c. Yun lang tamang sagot yan. Nakakuha? Nor, thank you po sa pag-send ng batch at si letter J. Ulit na. Ito, kung ayaw mo ng ganito, kaya lang, atat na atat ka,
sawang-sawa ka na sa mga manual, eto na ang solution dyan. Teka. Okay? Paano? Ito yung ginayo ko sa YouTube. Apretada. Kay Pinoy Math, isa siyang content creator at math professor. So, original ulit. So, integral of sine 5x with respect to dx. Kunin na natin yung u. Ganun pa rin. So, u is equal to 5x. Derivatives ng 5x will be the du is equal to 5. Hindi na kailangan ng maglagay ng dx kasi shortcut yung para sa kanya. Ang ginawa, itong formula niya for the cosine. Ito yung formula niya for the sine. Ano ang derivative ng sine natin? Teka lang ha. Ito yan. So, derivative ng sine natin, ito yan. Yung sine is equal to negative cosine plus is parang mali yata sa pagkasulat. Hindi pala cosine to. Wrong spelling is wrong. Pasensya na. Patawad. Kaya nobody's perfect. Kaya ganun. Shortcut yan para sa kanya. Oo naman. Nakatipid na sa utos ng professor niya. Kapag shortcut, okay naman po. Walang problema. Okay, walang problema yon. Ang problema nga lang, yung utos ng teacher niyo, sumusunod po kayo. Pag hindi kayo nasunod ako, problema ang grade niyo. Delikado na. Ulitin ko. Kaya binira ko yung sine. Derivative ng sine u du is the negative cosine u over du. Paras naman yan, pinatry ba kay Pinoy Math? Ito yun. Pero, hindi na pinagkukompute niya yung negative cosine x plus c. Kaya lang, naka-ano pa tayo, naka-use substitution tayo. Naintindihan mo ba, Jeff? Use substitution po tayo. Pag ayaw man ng ganyan yung substitution, Jeff, magganyan ka na lang. Mag-manual ka na lang. Ito yung manual, di ba? Dito tayo magpupuntinue sa sine. Kabaliktaran ng sine, integral of sine will be the negative cosine u plus c. Ito po yon. Yan. Ito na po. Yan. Kung ano yung katapat, yun yung maging sagot. Kaya lang, use substitution po to. Ito yung inimbento ni Pinoy Math na nasa YouTube po yan. Kaya, pina-shortcut niya para sa kanya. So, integral of sine u du is equal to negative cosine over du plus c. Kukunin natin yung u natin. Babalik natin yung u. Use substitution po tayo. So, value ng u natin which is the 5x. Dopilin na lang yung negative cos 5x over 5 plus c. Kung ayaw man natanggapin ito, pwede ganyan. I-demonstrate mo lang. So, negative 1 over 5 cos 5x plus c. Yun lang. Gets mo, Jet? Thank you po sa pag-active ng follow. Okay, 93 views. 255. Hayate, thank you po sa pagtatap na, pag-like at pag-send ng batch. Okay, another example po tayo. Lalo na parang paras din naman. Lalo naman pinagkaiba. Ikumpara natin. Ito yung manual, ito po yung shortcut. Okay? Let's go. So, integral of cos square 3x minus sine 3x dx. With respect to dx. Ang ginagawa, double angle identity. Bakit? Ito po yung senyales. Double angle identity. Kung nakikita mo yung letter A natin like this, which is the 3x, yung A natin. So, cosine, sine, minus, double angle identity. Okay? So, pag binalik mo to, magiging cosine, integral of cosine, 2 is the value of A natin, which is 3x. Bakit ganyan? Kasi, ano yung kahuling-hulingan yung sagot niya? Di ba, parang pagpares to, ipagpares natin to. Anong pinakadulo? Cosine 2A. Isipin mo pag 2A, ang A natin 3x. So, ito na parang ikumpara natin dito, okay? Tapos, dx. Tapos, times mo to. So, magiging cosine 6x with respect to dx. Integral of cosine 6x with respect to dx. So, kukunin natin yung u natin is 6x. Derivatives ng 6x will be 6 na lang, kaya lang lalagyan natin ng dx. Dx natin, then, divide boses by 6 para mawala 6. So, magiging, ano na siya? So, magiging, parang may kulang eh. So, du over 6 equal to dx. Okay? I-plug in natin. Yung cosine natin is quantity of u times du over 6.
yung pinakasagot natin kanina sa dx, okay? May labas natin yung 6 para maging si 1, 6. Isipin mo, invisible by numerator is 1 para maging fraction. So, may labas ko yung 6 para maging 1, 6. Okay? Tapos nun, integral of cosine, quantity of u is du. Anong integral of cosine? Sine. Okay, maniwala? Eto. So, cosine x dx is sine x plus c. Kaya lang, naka-u substitution po tayo. Okay? So, binago ko yan. So, 1 over 6 sine u plus c. Kasi, anti-derivatives po tayo. Kaya tinanggal natin yung integral symbol. Parang bulate sign. Kaya, ganun. Thank you po sa pag-send ng badge po kay John Gerald. Thank you. Pagkatapos na, tukunin natin u natin. Ang u natin, so will be the 6x. Itlagin na lang. Copyin na lang to, walang problema. So, 1 over 6 sine, 6x plus c. Kung ayaw mo ng ganyan, demonstrate mo naman. I-simplify. So, sine 6x over 6 plus c. Kung anong sagot dyan, pwede ganito, depende sa teacher nyo. Okay, gets nyo? 5 viewers? Hello. So, kung ayaw mo ng long process, kung sawang-sawa ka na sa mga long process, meron ka tapat yung mga shortcut. Galing to kay Pinoy Math. Ito, ulit na naman, oh. Integral of cosine square 3x minus sine 3x with respect to dx. Ganun pa rin. Double angle identity. Parang ganun din. Walang pinagkaiba. Tapos, 6x pa rin. Ganun pa rin. du, kukunin natin yung natin which is 6x. Derivative na 6x. Derivative for 6x will be 6. Then, hindi na kailangan ng dx. Shortcut na po yan. Okay? Ang gagawin lang dyan, kukunin natin yung derivatives ng cosine u du. So, ito na po yon. So, ang cosine ng u is equal to sine u over du plus c. Kapag ayaw maniwala, ganito. Para alas-paras naman siya ng ng ganyan. Kaya pinag-iba natin yung writing natin kasi, kasi pag d yung pinag-usapan, u substitution po tayo. Pero plus c. May nagtanong. Paano gumawa ng truth table? Saglit lang. Mamaya, later natin isa. So, kukunin natin yung u natin. Copy na lang. So, sine, ang u natin is 6x. Then, over 6. Ang du natin is 6 yung sinugot kanina. At huwag kalimutan ng plus 6. Kung ayaw man ng ganyan, pwede ganito simplify. So, 1 over 6 sine 6x plus yun lang. Gets nyo? Kaya lang, nasawa na si Upper Dada, parang nagets-gets na. Oh, nagets nyo. So, paano gumawa ng truth table? Paano ba? Oh, let's say, nakalimutan ko na eh. Paano what if kapag negation? Negation of 1, may dyan eh, Teka lang, wait lang. Negation tsaka or. Parang nakalimutan ko na eh. Wait lang, 1, 0, 0, 1. Given na po ta. Pero di ko na maalala, makakalimutin ako. Hirap. Ito given 1, 0. Subukan natin para maalala ko isa. Pag not po, pag ganyan yan, not, pwede ganyan, pwede ganito. Depende. Ang not ng 1, negation is 0. Tapos yung 0 natin is 1. Subukan natin yung n. Pag n po talaga pinag-uusapan, parang hirap eh. Bet, kunwari lang ha. Hindi ko na maalala. Dahil kunin ko yung kopya ko para sigurado tayo. Sabit lang ha. Wait lang mo kayo. Huwag kayo alis dyan ha. Ay, okay.
walang isa nga. Manot ka lang dyan. 6 viewers. Manot lang po kayo. Higa ka rin? Nakalimutan ko na eh. Wait lang ha. Ito. Ano pa yung ginagalaw dyan? Wait lang. Sige, wait lang. Ito pa yung notes ng mathematics ng modern world. Ito. Try natin. Ito yung given ha. Sa amin, 1-0. Depende sa inyo, true, false. Pero paras po yung writing. I'm sorry. Magkaiba tayo ng writing pero paras ang sagot. Ano yan? Huwag yan. Game. Yan ka na naman eh. Tama na yan. Kunwari ito given. Paano gumawa ng truth table? Subukan natin kasi hindi ko na maalala. Ito yung given is P tsaka Q. Kunwari lang, so 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Given yan ha. Tapos yung P natin tsaka is N, naka-N to. Pag sinabing ganito, N po yan. O, sige. Ano sagot nito? Pag N po yan, kapag ang N, 1, 1 is equal to 0. Kapag 1, 0 is 1. Tsaka 0 plus 1 is 0. 0 is 0 is 0 talaga. Okay, gets nyo? 1, 0 is 0. Double check natin. Ano, parang mali. Wrong. Spelling is wrong. Parang mali. Hindi ko na maalala. 0 po ito. 0. Yan. Pag 1, 1 is 1 yan. 0. 0. Ulit. N naka-N po to. N po yan. Ulit. Pag N po yan, pag ganito ang tawag dyan, N. Okay? Gets nyo? Pag 1, 0, pag nakita mo yung mga solution, 1, 0 is equal to 0. Ah! Sino? Matakbo ka na naman. Ulit. 1. Oh. Pag 1, 1, pag ito yung solution ng N natin, 1, 1, kapag pareho ng 1, 1 pa rin. Pag kapag pareho ng 0, 0 pa rin. Kapag ang 0 tsaka 1, 0 pa rin. Ayun ang sagot niya. Paano kapag yung or? Pag or, pag ganon. Para pa letter B, para as in victory. Nakalimutan ko yung or eh. Ano ba yung or? Sandali lang, double check natin. Oh, sabi ko sa'yo, makuryente ka dyan eh. Ano ba yung or natin? Ito yung solution for or. Yung tawag ko, tata. Oo. Tawag. Oo. Tawag. Oh! Oh! Bulog ka dyan. Pag or, pasensya na po kayo, may busy ako. Pag or pinag-uusapan, let's say or tayo, di magkasa sa board. Kunwari sa or tayo, P is or is Q. Paano?
So, ano ba ang B is OR natin? So, kapag 1 and 0, OR po yan pag OR. Pag OR po yan, 1, 0, so will be the 1. Tapos, 1, 1, will be, teka, hindi ko na maalala na, makakalimutin na ako. Oh, OR, saan ba yung OR? Asan negation ng OR? Teka. Ayun. Pagparas ng 1, natin, 1, sure ka? Pagparas ng 1 natin. Pag 0 tsaka 0, 0 na po ito. Tapos yung 1 is 1 pa rin. Ulitin ko. Hindi niya natin intindihan, ulitin ko. 1 and 0 sa OR is 1. 1 tsaka 1, 1. Pag 0, 0 is 0. Pag 0 tsaka 1, 1. Gets nyo? Kasi balitan natin yung comments. Nakalimutan ko na. Matagal na kasi na pa na, baka 7 years na. Wala na itiyon na mo na isang. Papaaralan natin sa linggo yung truth table. Thank you po sa pag-send ng badge po kay Aidu. Heya, thank you po. Okay, thank you. Naiintindihan mo na isang, kaya nakakalimutan ko baka sa susunod sa linggo na lang. O, ang random po talaga, at least 1 is true to make it true. Totoo po yan, Jerome. Sige. Ayaw, papakita sa inyo. O, bakit yan? Papakita. At least 1 is true to make it true. Papakita daw. Malapit na akong balikan yung D. Sige, wait lang. Babalikan ko kayo.
Wait lang, pasensya na po kayo na utusan. Wait lang. Yes po, Kurt. Kaya lang, ano po to? So, ang discussion natin is all about the partial fraction, okay? O, ito yung conditions ng discussion or po. Malapit na akong balikan yung DE. Wala pa akong DE kits. O sige, naintindihan mo na. Aralin na natin sa Sunday, sa mga discrete math sa mga IT. O sige, burahin na natin. So, ang discussion natin is all about... Oh! Nasaan? Ibili na ako. Nasaan na kasama ba? Oo. Nasaan? Nasa palde ng bigas. Ibili ako ng sa Advance. O, game na. So, game na. Tsaka ano, peso. Peso. Try mo na to, Oo. Walang walang diswasi. Ang sabay mo ano sa serok mo. Pagpapasirok marami sa dumako. Sige. Pagulaan na lahat. Oo. Mukul mo ka na. Oo. Puti daw pa lahat. 40 ka lahat yan. Kaya dala niya sa pila. Hindi mo sabihin. O, game na. So, game na tayo, guys. For viewers. Hindi lang diswasi. Okay, viewers. So, may nangangailangan tulong dyan. Mga kailangan ng tulong yung kusang magbibigay ito number ko. Letter G po to, letter G. Let's go, let's go. So, integral of partial fractions. Nandito naman to si Steven. Kaya lang, shortcut kasi mahaba kasi ito eh. Shortcut method tayo ha. Hindi ko nagdi-discuss yung long method kasi baka malaos pa ako. Again na tayo, shortcut method muna tayo ha. Okay. Integral. Parang mali yata yung spelling. Integration na lang. Integration of partial fraction. So, shortcut method muna tayo guys ha. At viewers, sige. Manood po kayo. Ay, mag-share po kayo, mag-share. Okay, sige lang. Partial fraction tayo guys. Partial fraction. Kaya lang shortcut method po to. Ano ba ibig sabihin ng partial fraction? Siyempre, yung given niya will be D. Siyempre, naka-fraction. Pero ang problema nga lang, naka-algebraic expression po to. Bilang sa accountancy po, di naman ako nagtapos hanggang second year lang. I do now. Thank you po sa pag-send ng badge po. Game na tayo. Let's go down. Example. So, meron ako mga, alam niyo naman, pag partial fraction. So, aralan natin mabuti yung long process. Yun yung tinatawag ng original. Mamaya natin i-discuss yung shortcut method. Pag sanapin shortcut method, maikli po yan. Yun sa mga technique yan, kaya ganon. Start na tayo. So, shortcut method. So, hindi ko naman pwedeng, wala kaming kodigo kasi hindi naman kami perfect pag minsan. Kasi, takot kami na magkakamali, kaya ganon. Long process po tayo ha. Long process po tayo. Alam naman niya sa mga engineering student. Partial fraction tayo. So for example, long process po to. Long process ha. Wrong process kasi original po yan. Pero sa mga slow lang po to, sa mga slow. Dito ka. So integrate of 2x plus 11 over x squared plus x minus 6 with respect to dx. Yan ang tinatawag ng partial fraction, okay? Alam mo yung viewers, makinig kayo. Long process muna tayo, mamaya ang shortcut. Ang gagawin lang dyan, guys, 30 viewers, nakikinig pa kayo? Hindi puro panonood lang. Sige, comment lang po kayo. Kung alam nyo, mag-comment down below po kayo. Sige, sagot. Kung alam nyo, pag hindi nyo alam, maraming salamat na lang po.
Ala, 14 viewers, ano na? Pabawas ah. Heart rate, thank you po sa pag-stop ng heart react. Ano sagot? Wala nakakalam? Wala? Ano ba naman yun? Start na ba tayo? Start na ba tayo? Sige lang. O, yan na. Magagabi pa ako ng viewers na. Sige na nga. Kung nangatat po kayo, makinig po kayo ng viewers, huwag po kayo mag-out. Huwag po kayo mag-out. Parawan nyo na. Okay, makinig kayo Paano to? Dapat sa camera, Miriam. Paano to? So, ang gagawin natin dyan, syempre, hindi naman tayo pwede kunin ng u natin kasi ang hirap to Factor out natin na sa denominator, which is the x squared plus x minus 6. X squared plus x minus 6. So, gamitin na, pwede AC method, pwede naman letter x. Para sa amin, kasi inarot ko po nung high school. So, mag-drawing ka ng cross. Yes po, partial fraction po, sego. Ito, partial fraction po, pero long process muna tayo kasi alam mo naman niya, sego. Ang gagawin natin dyan, kukunin natin yung factor out ng denominator. Factoring by grouping, okay? Alam niyo naman, di ba? Kapag ang a is equal to 1, mas madali lang. Ang mas mahirap, ang a is greater than 1, complicated na po to. So, negative 6 dito at yung positive 1. So, factor out ng 6 na kailangan matamaan mo sa pinakagitna, yung sum, yung pinaka-major term. I'm thinking 3 and 2, tapos 1 and 6. Kaya lang, yung sum natin, problema natin. Kaso, naka-positive siya. So, since negative yan, tapos, positive yung 3, tapos negative yung 2. So, negative siya, so positive, negative. Tapos 3 times 2 will be 6, so para pasok na siya. I-add natin, so positive 3 minus 2 will be the positive 1, or 1 na lang. So pasok to, so positive 3, tsaka negative 2. Itukso natin, gawin na natin x plus 3 quantity times quantity of x minus 3. Ito yung magiging factor out natin, okay? Naiintindihan mo na mga ilang viewers? Slow lang na natin. Ang gagawin lang dyan, balik natin to. Tatanggalin natin yung parenthesis. So, integral of 2x plus 11 over factor out ng nasa denominator, which is quantity of x plus 3, close parenthesis, times quantity of x minus 2, close parenthesis. Huwag kakalimutan ng with respect to dx. Sino yung sulat ko Okay ba? Gets nyo? 10 viewers na. Ano ba yan? Ang gagawin natin dyan, long process to kasi mahaba. So, ang gagawin natin dyan, gawin natin yung A and B natin. Hirap. Hirap talaga maging teacher. Parang ganun. Di po pwede baliktad yung factor out. Alin, ito? Ito po ba? Pwede ito baliktarin? Pwede naman. O, pwede. Basta, pag ganyan yung nasuta, pwede baliktarin. Walang problema. Pwede ganyan, pwede ganito. Walang problema. Basta, double check nyo kung kayo maniwala kasi nagkaroon ka ng trust issue. Kaya maniwala, double check mo to, matama mo to. Okay? Pwede baliktad to. Okay? Nag-gets mo na? Donis? Okay po. Galing. Pwede ganyan sagot nyo, pero nagbabalik ta rin kayo, pero ganyan. Walang problema doon. Nasa sa inyo yan, Donis, okay? Pero dahan-dahan sa pagkukumpit kasi practice is key, okay? Ang gagawin natin dyan, i-multiply both sides natin dito sa ganito na to. Aalis natin yung dx. So, ang gagawin natin dyan, ang a natin over x plus 3, pwede balik ta rin, bahala kayo sa buhay niya, pares lang naman, plus b over x minus 2. Cross multiply po tayo. Tatanggalin natin yung integration na symbol. So, ang gawin natin yan, multiply both sides sa eto. Factor out natin. Yan yung magsisimula multiply both sides by yung factoring natin kanina. So, x plus 3 kurang natin. Tapos, yung x minus 2. Kung marunong kayo mag-cancel, teka. Hindi lang po pwede mabaliktad like x minus 3 kasi
Pag Pinoy mo, mali na. Ano eh? Ano babaliktarin ko? Hindi, mali na? Hindi mo pwede baliktarin? So, subukan natin. Ito, ang tinatanong kasi ni Donis, kung pwede daw baliktarin ng ganito. Switch lang naman eh. Switch na lang naman. O, same pa rin po yan. I do now. Gets na daw? Sige, subukan natin po yung method. X times x, x squared. X times plus 3, plus 3x. Negative 2x. Pag sinimplify mo sa maniwala, x squared, positive 3x, negative 2x, negative 6. O, parang ganito. So, pag binaliktad, walang problema. Hindi, ano na siya. And then, pagiging positive x na plus minus 6, pagbaliktad, ayan, dinukay natin yan, ay maniwala. At ano po ba? Sign lang ibig sabihin niya. Sign. Oo. Akala ko, ito yung pinaano natin. Kaya naman pala. Okay. Sige, gets ko na. Oo nga naman. Paalala lang, I do. Ito kasi. Oo. Pwede mag-switch pa, kaya pareho. Ang bawal lang baliktarin yung sign, okay? Naiintindihan niyo? Bawal baliktarin ng sign, naiintindihan niyo? Base lang po sa factoring. Kaya nga sinasabi ko yung factoring, negative 6, kailangan matama ang middle term, which is the positive 1. Hindi mo pwede baliktarin na sign, naiintindihan niyo? So, habang maaga pa, mag-practice muna kayo para hindi kayo magkakamali. Use up hindi gagana. Yes, hindi po gagana sa use up kasi ang partial fraction, UE. Oo. Hindi ka nag-use substitution. Nag-use substitution ako kanina. Doon sa trigo, Casey. Continue, teacher. Continue na daw. Yan na natin. Paalala lang. Pwede ka magbaliktad dito. Pwede ganyan. Wag lang ang sign. Period. Just practice pa mo, ha? So, continue. Ang gagawin natin dyan, syempre, di ba, cancel out method. Pag nakita mo to, kita mo na. Marunong ka magbata-mata. Mag-mental ka na lang. Kung gusto niya, cancel out mo to. Yan, cancel out. Ang kalabasan, 2x na lang. 2x plus 11. Pero, etong ganito, cancel out niyo yung 3x plus 3. Magiging, magiging quantity of, cancel out yung x plus 3 kasi parehas lang naman. Magiging x minus 2. Then, plus, cancel out ulit yung x minus 2, magiging b is quantity of x plus 3. Then, simplify. Paano to? Akit tayo. Yan. So, akit tayo. So, hahanapin natin yung solve for A. Solve for A tayo, Paano? Ano solve for A natin? Syempre, ang solve for A natin is which is the x plus 3. Kukunin na natin yung value natin ng x natin. So, x plus 3 is equal to 0. I-transpose na lang sa kabila. Pag kumatalino ka, gawin mo to. So, di ba, positive magiging negative 3 na lang. Transpose sa kabila. Yun na yun. Gets nyo? Gets nyo? Wait lang. May nag-comment. Mamaya pa yung use up nan pag nahanap yung A tsaka B. May use up po doon, Diyos? Hindi ko po alam. Ang hirap naman yung wala naman si use up. Sige, mamaya na lang po ikaw magdi-discuss. Gets na daw po. Yes po, concept of equality. Tama po kayo, I do now. Okay? Kung ayaw mo ng ganyan, pwede naman ang traditionally na computation, APE, Addition, Property, Equality. Pero pag nag-transposition, ang sa totoo lang talaga, wala po tayong concept yan about sa mathematics, about sa transposition. Isa ito sa life hack sa mga estudyante. Parang mapapadali nila. Pero sa lesson sa mathematics, wala tayong concept yan about sa transposition. Wala po yan. Okay? Gets nyo? Continue tayo. Paano? So, i-plug in natin. Ito tayo mag-umpisa. So, bayan, hirap mong maging teacher. So, 2x plus 11 is equal to A, x minus 2,
Tapos, plus b, x plus 3. Substitute lang, di ba? So, 2 is the, anong value ng x natin, which is negative 3? Then, simplify, yun lang. Teka, hindi mamaya ng camera nito. So, negative 3 minus 2 plus b, negative 3. Ito, parang diretso na. Oh, sabi daw. No po concept po yan of equality. Kung anong gawin mo sa isang side, gawin mo na sa isa-isa. Okay. Sinabi ko na nga yung APE. Yan, pag APE po yan, ito. Ano ba naman yan? Ito nga yun. Bawal naman kasi cross position po ito. Ito, i-add natin yung positive 3 on both sides. Parang paras lang, di ba? Ay, pass na to. Negative to negative. Ayan. APE to APE. Okay? Sa paano? Ito, substitute natin yan. Simplify natin. Ito, wala na to. Silbi na to. 0 na to. So, magiging ano na siya. Wala na to. Ang magiging computation na to na napagagalawin natin. Kasi alam natin, negative 3 plus 3, 0 na po yan. Or kaya cancel out na. Diretso cancel out. So, will be 2 times negative 3 will be negative 6 plus 11. Is equal to A. Simplify. So, magiging negative 5 na siya. Negative 6 plus 11. Ang mas mataas 11 kaysa sa 6. Positive po siya. Pero subtraction tayo. So, 6 minus 11 or negative 6 plus 11 will be the 5. Is equal to negative 5A. Multiply lang. Divide po sa square negative 5. Magiging ano na siya. Kung gusto niyo trip niyo balik na rin, bahala kayo. Para sa akin, kung ano yung writing, hinap po yung nakapaloob. So, magiging ano na siya, negative 1 is equal to A. Kung gusto niyo balik na rin, trip niyo, pares lang naman. Kung nasanay po kayo, di ba sa A, sa kaliwa, tapos yung sagot is kanan. Pares naman yung writing, okay? Wala pong solid mensuration, di po ako civil engineering. Same din po ang sagot niya kapag yung 2x minus 2 ang gagamitin. So, tama po kayo. Tama po kayo doon is, gets niya? Wait lang. Kung parehas na ng A natin, ganun na din sabihin natin. Basta marunong mag-computation doon is. Okay? So, nakakuha na natin yung value of A natin. Huh? Okay, parang baliktad. So, for A. Parang baliktad. Ali. B na lang natin para shortcut. Ang gulo. B natin. Gawin natin B. Parang gulo. Gulo ng writing natin. Ulitin natin. Ulit. Bayan, ulitin natin from the top. Tingin natin. Gawin na natin A. Ang gulo ng sulat eh. B natin. Lagyan natin B. Medyo tinatamad lang ako. I'm so tired na. Wait lang. Double check natin. Ayan, pwede na to. Para minalig. Solve for A tayo. Solve for A. Ganun pa rin. Pasensya na kasi nagkakabaliktad. Tama. Problema may writing, baliktad ng mundo natin. So, ayan. So, kapag ganyan, so for A po tayo. So, kung for A tayo, ano ba yan? Visit talaga. X plus 3. Teka nga muna, parang nalilito kasi ako eh. X plus 3 nga. Ano pa talaga? Teka. Pero nagkakaroon ng baliktaran eh.
Parang binaliktad ko lang. So, pag try nyo, baliktarin nyo. Sige, itrip natin ganito. Bahala kayo. Sinundan ko na to. Teka lang. Double check natin. Okay, solve for B. Dito kasi ako. Solve for B. Ang solve for B natin, which is D, x minus 2 is equal to 0. Transpose, alam natin, magiging, ano na siya, yun na siya. Okay na daw yan. Okay na daw. Baliktad kasi ang mundo natin. I'm sorry, expression po yun. Bakit po nawala yung B? B substitute. Cancel out po ganito. Sige na, para sa mas slow natin. Kapag ganyan, negative 3 plus 3, automatic 0 po yan. Cancel out na po to. Okay? Pati yung B natin. Naiintindihan mo na si roots. Okay? Para mas madali lang naman. Para slow, lagay mo through 0. O, 0 times B, di 0. Di automatic elimination na siya. So, ganun pa rin. Kaya lang, tinatamad ako. So, substitute natin. 2 plus 11 is equal to A natin. 2 minus 2 plus yung B natin is 2 plus 3. Ulitin natin. So, A, 0 po yan, di ba? 0. Pag 0 yan, cancel out natin. So, magiging, pati na yung A, hindi na yung kasama. So, magiging sagutan niya will be the B, 2 plus 3, 5. Okay. So, i-simplify natin. So, 4 plus 11, so will be the 15. So, will be the 5 times B will be the distributive property, So, magiging 5B. Divide process by B. So, 3 is equal to B. Double check. Ayan. Dinokbook ko na. Yan, 3. Tsaka ito. Yan, nagkakabalikan. Ito kasi nagko-comment eh. Ano na-gets nyo? Ayan na yan. So, ito yung pinakasagot natin. Ang gagawin natin dyan, so, mag-integrate muna tayo, guys. So, integrate of negative 1, partial fraction muna tayo yung tatawagin natin. So, negative 1 ay na magsisimling parang numerator over yung value na natin ng x plus 3 natin. X plus 3 natin, ito, x plus 3 natin. X plus 3, tapos dx. Walay lang, dx. Plus integrate of 3 over yung x minus 2 natin. Yan. Mabalikan daw yan. Sige. Ano yun mo? Ay, sorry. Ay, kami nagpapasayok na yan. Ginagawa ako. Okay. Bakit ganon? Isa-isayin natin. Yung sagot natin yung negative 1 natin, yung negative 1 natin, galing ng x plus 3 natin. Kung ano yung denominator, ito na po yun. Kung ano yung sagot natin, yun ang numerator natin. Tapos lalagyan ng dx, plus, yung 3 natin, sagot natin sa B, ilalapag natin. So, ito na nga yung A, ito nga yung B. Gets nyo? Paalala ko lang ha. Tapos, yung denominator natin, which is the x minus 2. Okay? Sa pagkatapos na, gamitin na natin yung ln natin. So, ln, negative ln, absolute value of, bakit naging negative? Ipa-plugin natin ng palabas. Negative 1. So, negative 1 is ln of the absolute value of x plus 3 plus yung 3, bababa natin yung 3, ln absolute value of x minus 2 at huwag kalimutan ng plus c. Okay? Negative. But even okay, ulitin ko. Binaba ko yung negative 1 dito, tapos naglalagay ko ng ln times the absolute value of x plus 3 dito sa denominator natin. Plus, di ba, binababa ko na yung 3, tapos ln
times the absolute value of x minus 2 at huwag kakalimutan ng plus c. Pagbabalik rin natin yung ayaw na negative, problema, simplify natin. Understood naman yung 1, di ba? Pero nakikita dati sa mga slow, simplify natin. So, magiging negative ln absolute value of x plus 3 plus 3 ln of absolute value of x minus 2 plus c. Pag ayaw man ng ganyan, or babalik na rin natin, dapat yung positive yung nasaunahan. So, will be the, mauna yung numerical coefficient natin. Sige, wait lang ha. So, 3 ln absolute value of x minus 2 minus ln of x plus 3 at huwag kakalimutan ng plus c. Okay? Gets niya? Partial po yan. Sige, kung magkamali, ulitin natin. So, basahin ko ng comments. Can I see the main equation? Ito. Joshua. Joshua talaga. Ito pa yung main equation po. Kita mo na? Maging zero yung coefficient. Hindi po, di ako nagtutunan ng physics, I do now. Hindi. Soro na po. Nainis lang talaga ako sa pagbaliktad. Expression po yun. Radical equation sama. Opo. Ay, radical equation sana. Meron na po ako doon sa ano. Ay, radical equation. Radical equation? Wala pa ako na radical equation. Sa susunod na lang, Edbelt. Yan, solve for B ba yan? Oh, yes po, yes po. Ito po yan po yung solve for B. Ayan po. Kurt, ito na po yun. Minaligtad ko na naiinis lang talaga ako eh. Yes po, kanina pa nga ako ng hapon eh. Wow, kanina hapon ka pa nagtuturo ah. Ako nga eh. Kalmahan mo lang ate, naiinis lang ako sa pagbaliktad. Herbert, thank you po sa pag-send ng badge. Sa susunod na yung radical equation. Radical equation? Saan ba yun? Algebra ba yun? Ang alam ko na radical expression, na-discuss ko na po yun. Pero radical equation sa susunod na lang ha. Sa algebra po yun. Ate, mixture problem nga po sa DE. Wala pa akong DE. Ang simple lang po na pagkaka-explain. Okay. Taas na daw yung negative. Taas na daw yung negative. Ang plus C, ibig sabihin ng plus C, pag naglalagay ka ng plus C, kasi naka-integral po yan, ang ibig sabihin nun, arbitrary constant po yun, I do now. Okay? Arbitrary constant ang tawag yung kapag plus C, kasi naka-integral po tayo. Kasi pag minsan kasi ang integral, yan ang tinatawag natin na anti-derivatives. Walang plus C yun sa derivatives ha. Constant. Arbitrary constant. Thank you. Pakita mo din po bakit naging ln para alam nila. Kasi pag ln, pag sinabi ln, natural logarithm po to. Natural logarithm po to. Kasi ang tawag dyan sa mga yan, naka-rational po yan. Naka-rational po yung fraction. Kasi pag rational number, ginagawa lang siyang fraction. Kaya naka-ln po siya. Naka-ln. Mas may tindam pa ako dito kaysa sa prof namin. Ayun po, si Rus. Ba't di ako maka-reply like you guys? Bawal ba? Bawal pa ng ln? Nagkamali ako. About saan po yung integrals? Partial fraction po. DMM. Bawal ba ng calculus? Bawal ba ng ln? Integral is constant kaya always plus C. Uy, tanungin niyo ako, bawal daw ng negative? Kung ayaw mo ng negative, nakadepende sa professor to. Kung ayaw ng negative, may ilabas natin ganito. Okay? Bawal daw? Pwede daw. Ano ba yan? Okay pa kasi yung ha? Yan. Ito na po.
Ito yung shortcut method natin. Teka lang. Ayoko to eh. Nakaka-stress. Pero ito talaga sagot nyo. Ito nga, pinaliktad na. Ayan. Shortcut method yan. Kaya ganun. Pero may mas simple version po po yan. Depende sa prof. Du over u kasi kaya ang ln pi rule of logarithm pag integer. Pwede yung negative. Pwede daw. Pwede. Sige. O sige, screenshot nyo ha. Inom muna akong tubig. Long process po to. O sige, screenshot nyo. Inom muna akong tubig. Uwan na ako. Paus na paus ako. Pwede pala negative. Seven viewers. Okay, okay na ba? Screenshot niyo. Kung gusto niyo, mabarahin ko muna to. So, patungo muna tayo sa shortcut. Pinamaikli. Ayoko ng long process. Nakakabatrip kasi to eh. O, game na? Start na tayo. Long process po yan. Oh my God. Picturean ko nga to. Picture tayo. Pinicturean ko na lang. Sige, yan na. Barahin ko muna to ah. Ayoko na makita na itong long process na to. Bye! Shortcut method muna tayo. Shortcut. Ush. Baliwod na yung mga... kaya i-discuss ko, no? Shortcut method. Shortcut. Para sa mga nagmamadali, lapit sa camera, Mary Ann. Grabe naman tomboy, lesbian na lang. Pangat naman yung salitang tomboy, meron na lesbian na. Pero thank you po, Yogs Bolts. Okay, shortcut method muna tayo. Ayoko ng long. May shortcut method yan para dyan. 16 viewers, makinig po kayo. Ang gawin natin dyan, factor out natin. Ang factor out natin yung kanina, which is the integral of quantity of 2x plus 11. Factor out ng ganito, alam natin yung kanina. So, x minus 2 times the quantity of x plus 3. At pagkakalimit ito ng dx, kaya ng dx dito. Dito siya sa ibabaw. Oo, wait lang. Yan. So, pagkatapos nun, yan. So, gawin natin yung, equate natin yung linear equation natin, which is the x minus 2 tsaka x plus 3. Hiwalay natin. Lapit sa camera. May nautusan kasi ako eh. Dami nagpapaprint. Tama po, Yogs Balls. Tama. Oo nga eh. Mainis lang talaga ako sa pagbaliktad. So, iwalay natin. So, x minus 2 is equal to 0. Tsaka, x plus 3 is equal to 0. Transposition or AP, bahala kayo. Or sa akin, logic na lang. Diba negative maging positive? So, ito na lang. Ito positive maging negative. O diba logic? Yan. So, pagkatapos nun, isa-substitute lang naman. So, original, 2, ganun pa rin. Plug in natin. Dito tayo. So, substitute mo na. So, 2, anong value ng x natin? So, 2. Tapos, plus 11 over 2 minus 2 2 plus 3. Tapos, ln. Hindi makita. Negative 3. Negative 3, sorry. Negative 3. Double check mo. Negative. Tapos, x minus 2. Hindi na makita ang blackboard nito. Tapos, plus, ulit ulit. So, 2. Substitute mo yung negative 3. Plus 11. All over. Yung value ng x natin, negative 3 plus, 2.
times negative 3 plus 3. Oh, teka lang. Tayo natin sa camera. So, pagkatapos nun, kakalimutan ng ln. Absolute value of x plus 3. At kakalimutan ng plus c. Ba, no? Palayin tayo sa camera. Kita niya? Negative 3 daw. Ang gagawin natin dyan, simplify natin. Kaso ang problema nga, napakahaba. Ito, 2 times 2, 4. Dito tayo sa 4 plus 11. Yan na, nagmamadali ako. So, cancel out na to kasi 0 na yan. So, 2 plus 3 will be 5. ln x minus 2 plus, ito, di ba 0 na yan? Cancel out na to. Simplify natin. So, 2 times negative 3 will be the negative 6 plus 11 over negative 5. Wala na to. Quantity tayo kasi may negative. Okay? Tapos ln x plus 3. Ba't kakalimutan ng plus c? Aba na solution, no? Wait lang muna. Mali. Di daw form. Saglit lang, wait lang muna. Wait lang muna. Wait lang po kayo. Saglit lang, ha? Pinapaserox ko to. Bakit tinanggal 0? Kasi eliminate na po to. Base lang po sa YouTube, okay? Pasensya na kasi nagpapaprint. Pasensya na po sa bala. Game na. Bakit tinanggal 0? Kasi eliminate na po to. Eliminate na po to. Lahat po tayo magagawa. Kasi pag ni-multiply mo sa 0, undivided na po yan. Cancel out na po to. Okay? Okay, continue na tayo. So pagkatapos nun, simplify natin. Ang dami ko sige nagagawa. So 4 plus 11 will be D15 over 5. ln absolute value of x minus 2 plus, so negative 6 plus 11 will be D5 over negative 5. Tapos ln absolute value of x plus 3. Eliminate na po to. Alam naman natin pag 0, undefined kanina lang. Automatic tatanggalin na lang to. Okay? Plus c. Then simplify. So magiging 3 ln all over x minus 2 plus negative 1 ln. Kaya na pag negative 1 po yung pinag-simplify natin, ln na lang. So, di ba negative yan magiging negative positive, magiging negative ln x plus 3. At wala kalimutan ng plus c. Kaya lang, problema, pag ganyan, ito na po yung sagot natin. Yan lang. Gets niya? 30 viewers, pasensya na po kayo, nakabala po kayo kasi nagpapaserox. Dami. Sige, basahin natin viewers. Eliminate na po to kasi alam natin, pag minultiply yung 0 tsaka no, undivided na po yan. Hindi natin masasagot. So, ako pa mamamali. Actually, tapos na ako doon sa integral pero since nasa DE na ako, need po ulit bumalik sa integral. Ako po, JD. Mali. Di daw po. Bihira lang yan lumabas sa board. Bihira lang. I think dapat i-OPD ulam yung 0, hindi na siya i-multiply. Tama po kayo. Drop na lang daw, red. Mas okay long method, same lang pala yung short method. May mali sa solving. Thank you po sa pag-send ng batch po kasi. Kaso nga lang, bakit cancel lang? Dapat 0 denominator. Cancel out lang naman po yun eh. Alam natin sa mathematics, kapag 0, sa denominator, undivided na ba? Ang ginawa lang talaga sa mga content creator, cancel out. Gumagawa tayo ng paraan. Sabi po sa LA, wala daw po shortcut sa ganyan na problem. Ayun lang po. Antayin natin explanation. Yes, actually, itong method niya is somehow nag-work lang siya sa pag-linear yung factors.
Pang linear equation yung short method. Oh, thank you lang tao, thank you. Pasensya na, may nagpapaseros. Nalit yung nanay ko eh. Sobrang tibay yung foundation mo. Hindi applicable sa DEU short method. Hindi siya applicable. Hindi ko po alam eh. Wala akong alam dyan eh. Algebra pala. Still, bakit cancel lang naka-parenthesis yung dalawa so dapat talag zero denominator? Opo. Cancel out na po yun. O, ginawa ko na po yung 0 times may ganyan. Undefined na po yun. Kaya lang, baka para hindi na natin ipaparasin tamang answer natin. Bawal po mag-divide by 0. Tama po ka ID now. Sige, explain na natin. O, naghahanap din ako ng paraan. Yan ang may pagpareho natin. Naghahanap ka kasi ng paraan para din maging 0 ang dinamin. Pwede i-combine yung ln. Portion po. Ayan, okay na. Salamat. Pag hindi, check na lang sa calculator kung kayo maniwala. Kay CC po tayo. Wala, kapag long method na lang kayo. Kaya mo na shortcut. Hindi, taste na kayo kasi magganyan. Kasi pag ln kasi, pag ganyan eh. Okay? Okay na ba? O, alam natin, 0. Itatimes mo yung sagot, undefined na po. Pero gumagawa ko ng paraan kasi parang may sagot naman yung final answer, di ba? Alam natin. I-check nyo sa Google kung ito pa yung TV niya na. Balikan natin to. Hirap talaga ng ganito. Gumagawa lang ako ng paraan. O, game na? Sige, burahin ko muna to. So, na-example muna tayo. YouTube niya lang ha. Ay, hirap. Ito na kasunod natin. Shortcut method muna tayo. So, what if integral of y squared plus 1 dx over y times the quantity of y plus 2. Oh, integral of quantity of y squared plus 1 with respect to dx over y times y plus 2. Okay? Pwede paturo po ng derivatives. So y, what is the derivatives for the 2? So, ang derivatives yan sa power rule lang gagamitin natin. Sa baba yung 2, tapos 2 times 2, 4, tapos bawas ng negative, which is 1, 2 minus 1, edi 4x na lang. Gets mo, ano? Smiling face. So, meron na po ako doon sa YouTube channel ko, Miriam Flores, may tinuro ko po yung derivatives, mga basic derivatives. Salamat! Teka lang, papakita ko Kaya kasi maniwala yung over 0 kasi eh. Teka lang search natin. Mastorya pala, sorry. Ito sa atin ba? Oo, naging king. Ba't napunta doon? Hindi po ako nagtuturo ng physics. Oh, naglalag po kasi. So, 8 viewers. Ito po yung sinerge ko, Matstorya. Ito yung pinapanood ko kanina. Ito yung sinundan ko. Yan. Kung pupuntahin mo yung Intergals, playlist. Ayun, ito. Punta rin sa pagbulat. Ay. Ito. Naglalag siya. Wait lang. Oh. Ayan. Ito yung kay Matstorya pala. Ito. Yung Matstorya. Yan. Matstorya, yun yung pinapanood ko. Nahihiyak po kasi sa aming chems at physics. Hindi pa dapat base ka at yun yung chems. Yun lang po. Mahila po ang physics. Mahina ako doon. Hanapin natin yung partial. Ito partial, oh. Sinunod ko naman niya. Partial, fraction, shortcut method. Ayan.
Punta kayo doon kay Matt Storya. Kung ay maniwala, panoorin nyo. Okay? Salamat. Matt Storya po yan, ah. Sasagutan natin. Naiyak daw siya. Kaya mo yan, huwag ka kasi mag-doubt, Jay. Basta practice ng practice. Tama na ng pagsubok natin. Walang madali. O, sige, balik muna tayo. So, last na to. Magagabi na. So, ang gagawin natin dyan, kunin na natin yung factor out natin ng ganito. Pero, andyan muna natin papakalaman to. So, gawa tayo ng paraan. So, i-equate natin. So, alam natin, ang y natin is equal to 0. Tapos, yung y plus 2 is equal to 0. Equate natin sa magiging negative 2. Okay? Parang araw-araw na kami nagre-respect. Diyan lang po. Ayaw mo yan, G. So, pagkatapos ng substitute natin, ito na yan. So, 0 squared plus 1 over 0, 0 plus 2, ln, tapos yung y natin. Bakit ln of y? Kasi ito y. Tapos, plus negative 2 square plus 1 all over negative 2 plus 2. Tapos ln observable of y plus 2. At huwag kakalimutan ng plus c. Okay? Lumingin, 5 viewers, makinig po kayo. 1.3 guys, maraming salamat. So, simplify natin. Alam natin kapag 0 is raised to power of 2, 0 na po yun. Plus 1 will be 1. Teka, huwag kayo mag-alala. Doon tayo nahihirapan. Nako, eliminate na po to. Wala na po to, wala tayo magagawa. Alam natin, kapag multiply natin yung 0 sa 2, undivided na po yun. Pero, ang kaso, tatanggalin natin yung 0 natin. Gumagawa tayo ng paraan. 0 times 0, 0 plus 2. PEMDAS po to, PEMDAS. O, parenthesis 2. Yun lang. Yun lang problema natin. Malaking problema natin. So, ano natin? Ang hirap. Ang hirap talaga ng mati. So, magiging 2 na siya. Bakit? Kasi 0 times 0, 0 plus 2, 2. Okay? Tapos, ln is observable of y plus, simplify mo to. So, magiging 4 plus 1 all over, kaso eliminate na to. So, magiging negative 2 na siya. So, ganyan. Eliminate. Kapag nandito may eliminate na to, wala na po tayo magagawa dyan. Okay? Tapos, ln is y plus 2 at huwag kakalimutan ng plus c. Simplify natin. So, 1 half ln y plus 4 plus 1 will be quantity of 5 over negative 2. Tapos, ln y, absolute value of y plus 2 at huwag kakalimutan ng plus c. Multiply mo to. So, magiging ano na siya. So, 1 half ln y, positive, negative. Positive times negative will be the negative 5 halves ln y plus 2 plus c. Okay? 9 viewers, manood po kayo So, ito na pa yung final answer. Pag nakita may 0, eliminate na po tayo. Yan lang kasi paraan niya kay Matt Storya. Matt Storya Patpangan. At congratulations! Wait lang. Nagloloko kasi. Nawawalan ako ng gana nito. Sarang susi. Reken. Ayusin natin yung internet connection nito. Mahina. Ay, hindi mo na lang to. Partial method muna tayo. Ayan partial fraction muna tayo, guys. Mahina ang signal Ayun, makapag-print. Yan, hina.
Ni engineer eh. Oh. Wait lang. Pasensya na kasi may ng signal, hindi ako ha? Engineer Ken, ito na po, portion. Ang tinatanong kasi, engineer, bakit lang daw yun kasi, marami kasi nagtatanong, kapag automatic, daw, 0, pag minultiply sa denominator, I'm sure, undefined na daw po, kaya gumagawa po kang taparan, engineer, sirang susi, ginawa ko elimination kasi cancel out, i-eliminate natin kasi wala tayong pakailam dyan. Makailam natin yung answer natin. O, diba? Gets mo na? Mahinang signal. Teka, wait lang. 1 hours and 38 minutes unstable connection. Tutry ba natin? May gagawin pa ako magpapaserox. Okay naman, may signal na? Nakapagsalita na ako? Mahinang signal. Ayan, portion, no? Shortcut mo na, method mo na tayo. Narinig niya ako? Kaya na ba? Late na to si Sirang Susi, si engineer. Hindi mo na lang, engineer. Alam mo naman yung expert ka, engineer. Ayun ang signal. Yan. So, mag-ano na tayo. So, mag-end live na lang ako. I'm sure na may na talaga ang signal. Okay na may signal ko? Comment down below. Okay na yung signal ko? Press 1. Press 1. Paano ba? Back to back. Sige mamaya. Back to back. Hintayin ko sa baba, te. Mamaya mo na lang. Teka ba? Oo. May ng signal. Ay, dali. Sana naman. Edit natin yan. Mahirap yung edit. Okay na? Tingnan natin. Ang ingay! Sige, mag-enlab lang ako kasi mahina ang signal, ha? Aralin mo mabuti yung mga ganyan, ha? Okay, so maraming salamat sa panonood, ha? Pasensya na po kayo kasi mahina po talaga signal. Ito yung pinaka-final answer natin. So, aralin mo mabuti. Bukas natin i-continue natin or kaya sa next day na lang. Kasi sobrang haba po to, ha? I-continue natin yan. Gagawa tayong paraan. Kaya sa next Sunday po, sa next day po, guys, yung truth table, mga alauna ng hapon. Pero i-continue natin yung shortcut method kasi mahina ang signal. Gagawa tayo ng paraan yan. So, ingat po kayo at magandang gabi po sa inyo lahat. Pasensya na po kayo sa sorbo kasi nagkakaproblema sa signal. Okay, ingat po kayo at magandang gabi. Ingat po kayo. Bye-bye! See you on the next day na lang po.